balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po sumilip ang Team Inoue sa naging media workout ni Teiji Doheny na palagi nilang ginagawa tuwing may laban ng Japanese Monster. Kung saan matunog nga po mga idol na rumor sa Japan na ang laban daw ni Inoue kay Doheny ay isang personal na paghihigante. Maraing kasi na sinasabi ng kampo ni Inoue na sa kabila ng umuulan na batikos na tinatanggap nila sa mga boxing fans dahil kinasahan nito ang 37 anyos na Irish boxer. Subalit ang dahilan ng Team Inoue mga idol, bakit nila pinalagan si Doheny? Para may paghiganti daw ng Japanese Monster ang mga tinalo ni Doheny ng mga Hapones sa Japan mismo. Nakilala daw kasi si Doheny bilang isang Japanese player at intention talaga mga idol ni Naoya Inoue na putulin ng winning streak ni Doheny sa Japan dahil plano niya talaga ito patulugin sa kanilang bakbakan sa September 3. Walang huling banta pa nga ni Naoya Inoue sa kanyang kalaban na inanakaut niya ito sa ring ay sa naging laban ito sa ating Filipino Flash no nito Donaire Jr. Nanggigil talaga ang Japanese Monster sa Pinoy Legends sa mga oras na yun sa kanilang match. At ang dahilan ng Inoue mga idol, bakit ganun na lang siya nagbanta kay Flash na papatulugin niya ito sa ring? Dahil sa ginawa daw ng Pinoy sa kanilang unang laban, kung saan na-expose dito si Inoue matapos basagin ni Flash ang kanyang mata at makailang beses niya ito nasaktan ng gusto sa laban na yon na muntikan na ikatalo ni Inoue sa bakbakan. Kaya good luck na lang talaga mga idol kay Teiji Doheny. Sana maging healthy ito mga idol matapos ang kanyang laban kay Inoue. At yan pa natin mga idol, papalambutin talaga muna ng gusto ni Inoue ang sikmura ni Teiji Doheny sa bakbakan. Basic rule kasi ito mga idol kapag kalaban mong isang fighter na merong edad na sa boxing sports. At kapag lumambot na ang bodega nito mga idol at nakababa na ang depensa ni Doheny sa laban para protektahan ng kanyang sikmura, siguradong headhunting na si Inoue kay Doheny. Sa kabilang banda naman mga idol, ayon nga po sa legit source, hinihintay na lang daw ng Premier Boxing Champion o PBC na matapos ang laban sa kanilang boxing event kay Canelo Alvarez sa September 14 at i-announce daw nila mga idol ang kanilang 5 malalaking boxing event na mangyayari hanggang matapos ang taong 2024. Hindi naman pinangalanan mga idol kung sino-sino ang maglalaban sa 5 boxing event na to, pero ayon sa mga rumors mga idol, kasama ng ating pambansang hamao Manny Pacquiao sa 5 bakbakan ng PBC at ang mga kalaban niya dito mga idol, walang iba kundi si Mario Barrios para sa WBC title fight. Kabilang nga dito mga idol, si Tank Davis na posibleng mapalaban kay Valenzuela sa November 2 at si Errol Spence Jr. sa December naman. Kalaban naman si Sebastian Pondoro para sa unification fight, kung saan si David Benavides naman sa December 14. Kalaban ng isa sa mga top boxer ng light heavyweight at ang isang may pangalan na mapapalaban sa PBC ay hindi talaga pinangalanan pero galing daw ito sa ibang promotion. Bagamat ulitin ko mga idol, rumors pa lang ang lahat ng to dahil wala pang official announcement galing mismo sa PBC. Pero kagaya nga sa mga sinabi natin mga idol, kapag PBC na magka-rumors, 90% nangyayari talaga mga idol. Kaya abangan natin to kung talagang kasama ba si Pacman sa 5 big fights ng PBC. Samantala sa naging pagkikita naman ng social media personality na si Neon at ng super lightweight superstar na si Ryan Garcia, nagpa-body shot challenge itong si Neon kay Bagito. Nagdadalawang isip pa ito mga idol na gawin ng challenge. Baka mamilipit daw ito sa sakit sa body shot hanggang sa napapayag ito mga idol. At tama nga ang kanyang prediction. Hindi lang ito namilipit sa sakit, halos matay pa ito sa body shot ni Ryan.